Yo, what's up mga idol? Ayan. So may gagawin tayo. So pinaalala mo ito kanina mga idol at ngayon natin gawin. So ang problema nito ay battery daw at sira ang power button. So ang model nito ay Samsung G7 Prime. Ayan. Kulay puti pa ito mga idol. So ang problema, sira daw ang switch. Ay, ano ba ang problema? Charging pin at battery? Mag-review muna tayo. So, ayun mga idol, nag-review na po ako ng chat at nakita ko mga idol na papapalitan po niya ng charging pin at battery. So, hindi po sira ang power button, napipindot pala. Kaya, ni-review ko kanina kasi akala ko power button. So, hindi daw ito nag-charge mga idol, nalubat na lang. Siguro baka madali na malubat. At sana, yung LCD hindi natin madali. Baka hindi natin makita kung may itim-itim. Kasi yung mga ganito mga idol, ang mga LCD nito, once na maipit ng konti, ay magkaroon po ito ng itim-itim or yung bilog-bilog na itim. So sana di rin natin masira mga idol kasi napaka-sensitive po ng LCD ng Samsung mga idol kapag tinanggal. So kagaya nito, kunting mali, mas madali pa buksan ang G7 Pro mga idol kaysa mga G7 Prime. Kasi ang G7 Pro mga idol madali iangat. So ang G7 Prime pag nagkamali ka ng angat, magkaroon po siya ng itim. So kaya ayan, delikado to. Dandahanin natin. So meron akong battery nito, original. Ayan, galing po ito sa unit mga idol. Galing sa G4 Plus. Pare-parehas lang sila ng battery. So kagandahan yan mga idol, original po yan. Mas maganda ang mga original yan. So dapat kapag original wala siyang or hindi siya lobo. Ayan, so dapat naka-flat siya kagaya nito. Ayan, ang ganda pa ng battery nito mga idol, 100% original talaga yan. So makunat malubat ang mga original kahit na-stock ng matagal yung mga galing sa unit. So gumamit tayo ng 350 heat temperature at ingat natin ito mga idol. So dandahanin natin. So, akala ko lubo na yung battery kasi kapag lubo na, umangat na ang screen, madali na siya iangat. Wala nang kahirap-hirap. So gaya nito, pag angat mo nito, pag nagkamali ka, so pwedeng masira. Yan. So talagang nakadikit pa siya. Ito yung mga sensitive buksan mga idol. Maglagay tayo ng konting thinner. So dito mga idol, kapag nasubraan mo to ng angat mga idol, yung pinaka dito niya sa gilid-gilid, naku, pag pumasok sa gitna yung pantastas mo, matik talaga mag-iitim ang LCD. So abono tayo. So ito, hindi ko natanong kung may mga itim-itim ang LCD, basta gawin natin. Patay kasi mga idol. So dito mga idol, may sensor din ito. Pag alam nyo medyo matigas na, huwag nyo pursahin ha. Kasi ibig sabihin niya, natastas mo yung sensor. So ayan, mag-apply ka ng kunting thinner. Ayan, nag-apply ako ng kunting thinner para lumambot ang dikit. Kasi nandito rin po ang pinakamaraming dikit talaga sa baba. Yan. So malalaman mo naman kapag natastas mo ang sensor, yung back mga idol, kasi may flex sa ilalim yan. So matigas yan kapag itastas mo. So ayan. So medyo lumambot na. So dito mga idol, maliit lang ang dikit nito. Yan. So dito marami din tong dikit dito banda mga idol. Dito at saka yung dito, yun yung awang na yan. Yan. So ang thinner naman nalagay ko mga idol, yung sakto lang ha, huwag nyong damihan kasi pwedeng kakalat yan sa ilalim, magkaroon ng thinner ang LCD. Although natutuyo naman ang LCD mga idol, yung thinner mga idol sa LCD. Kasi medyo matagal nga lang. Pwede nyo lang gamitan ng fluid mga idol. Yan. So kapag naangat na to, ay madali na natin angat yung LCD. At dito mga idol, kunting ano lang ha. Alalay lang pag nagangat ka dito banda. Yan. Kasi dito banda talaga kapag pumasok sa gitna ang pinaka pantastas. Nako. Sure ball na mga idol. Hindi man magkaroon ng itim, magkaroon ng mga dumi-dumi. Papasukan siya ng dumi. So magrereklamo yung mga customer kung bakit nagkaroon ng itim or dumi-dumi. Yung mga pandikit niya ay na ano yan, pumapasok ng silalim, kulay itim. So magiging iba na yung display niya, parang may nakaharang na itim. So kailangan pag angat natin ito mga idol, sabay siya maangat yung bakal. Para sa akin mga idol, mas madali buksan ang G7 Pro kaysa G7 Prime. Kasi ang G7 Pro, kapag nilagyan mo ng thinner mga idol, hindi pumapasok sa ilalim. Ito kasi pag nasobrahan to ng thinner, pumapasok sa ilalim.
Yan, medyo umangatan ng konti mga idol, kaya kailangan ang pantastas nito nasa ilalim siya dumaan. Hindi sa gitna. Kasi kapag sa gitna, alams na. Yan. So, init-initan pa rin natin. Huwag tayo magmamadali sa ganitong sitwasyon mga idol, ganitong paggawa kasi naku, 50-50 ka sa LCD nito, napakasila ng LCD ng unit na to. Mas madali pa buksan ang G6 Pro, G6 Plus, basta mga AMOLED LCD. Ito kasi hindi AMOLED LCD mga idol eh. Nakahati sa gitna. Yan, manipis lang ito na pantastas. Yan. So tingnan natin. So sana hindi mapasok, hindi pumasok yung pantastas. Sa ilalim mismo mga idol ay daan sa bakal. So ayan mga idol, kailangan masilip natin. Yan. Silipin natin mga idol. Ang G7 Pro kasi once na matastas mo, maano mo yung ilalim mga idol, diretso ang pantastas ilalim, hindi pumapasok sa gitna. Kaya napaka-sensitive nito. Hindi mo man siya mabasag pero magkaroon siya ng lamat or itim-itim. So bali dalawa ang papalitan natin mga idol ha. Yung battery at charging port. Yan. Hindi natin maangat doon, dito tayo magangat sa kabila. Yan. Yun, pumasok dito. Oh. Ayan mga idol, oh, nasilalim na ng bakal. Oh. Yun, angat na natin. Swerte. Dito mga idol, may sensor ito ha. So, pag alam nyo medyo matigas mga idol, ibig sabihin niya na yung pantastas niya ay na tumama sa flex. Ayan. So, ayan, natastas na natin. Oh. Yan. Daming dikit niya, oh. So, ayan, first time ba ito matanggal mga idol? Malalaman mo kapag first time talaga, ayan, oh. So, may mga pandikit pa or adhesive. Ayan, oh. Yan yung mga adhesive niya na original. Dito, oh. Yan, ito yung sensor mga idol. Ito yung sinasabi ko mga idol, oh. So, ito yung touch or yung touchpad niya or yung fingerprint. So, ito yung sinasabi ko yung touchpad, yung back. Yan, ito. Kasi pag alam mong matigas yan, ibig sabihin, natastas mo siya. So, pag alam mong malambot, dire-diretso siya, ay dire-diretso mo lang siya tanggalin. Ay, sana hindi nadali. So, ayan. So, ayan, tanggal na natin. So, ito yung LCD niya mga idol. Napaka-sensitive nito. Pero kung may mga bilog-bilog mga idol sa gitna, ibig sabihin, dati na yan. Pero kung sa gilid-gilid, ay naku, alams na. Tanggalin natin lahat ng screw mga idol. So, yung battery na, yun, medyo malambot na pala, oh. Baka mandali na rin siguro malubat. So, ang daming screw nito. So, tanggalin natin itong SIM tray.
meron dyan, may tip. Ayan. So, ayan na, medyo ano na nga mga idol. Ay, nabasa pala itong mga idol. So, yung battery niya, hindi naman siya lobo, pero malambot na siya, ayan o. Pag ano mo siya, malambot na. So, medyo bumukol na rin palang gilid. So, daming screw nito. So, una natin tanggalin yung board at palitan natin ng charging pin. So, ito kapag naayos natin ito mga idol, yung battery niya, mag-charge pa rin yan mga idol. Kaso lang, medyo madali na siguro malubat, kaya gusto pa palitan ni sir. So, dalawang screw to, taas at baba. Yan. So, ito yung fingerprint, ay connected sa fingerprint mga idol at sa headset, magkasama yan. Ay, hindi. Ito yung connected sa, ayan, sa back at sa headset. At ito naman, sa fingerprint, ito yon. Yan. So, alams na. Kapag naputol ang ito, fingerprint, wala na, hindi gagana. So, ayan, parang nabasa nga talaga to. Ayan, oh. Nagdilaw-dilaw. So, dito nga, mayroon mga ilo-ilo. Oh. Nabasa pala to. So, ayan, walang reaction talaga ito i-charge kasi basa na. So, tanggalin natin. Papalitan natin. Ito lang gagamitin natin. So, gamitin ng hot air. Apply tayo ng flux. So, konti na lang yung flux natin. So, marami pong extra dyan mga idol. So, kailangan natin maubos. Sayang din kasi kung itapon lang. So, 350 heat temperature ang ginamit ko mga idol. Ay, 370 pala. Naka 370 tayo para madali tanggalin. At yung air naman natin mga idol ay tama lang. So, kapag may hot air ka naman, kontrolado mo yung init at hangin dyan. So, ayan, tanggal na. Bilis lang. Basta may flux lang mga idol, yan po yung importante dyan. Ayan. Medyo konti na lang to. Kuha tayo ng bago. Ayan, so may mga bago tayong flux. So, Amtech flux o inject. Amtech yan mga idol, ang brand niya. Yan. Gamit yan ng tingga. So, yung tingga ko naman mga idol, 0.3 mm. So, mag-apply tayo ng tingga mga idol para madali kumapit. So, pag ako nagpalit ng charging pin mga idol, nilalagyan ko yung tingga yung gilid para puwersa siya. Hindi madali matanggal kapag laging ginagamit na naka-charge. So, yan, may mga tingga na yan. So, may mga tingga na ang pin. So, madali na yan kapit mamaya kapag pinalitan natin. Ayan. Kuha tayo ng charging pin. So, ang mga cellphone mga idol, hindi lang isa ang charging pin. Napakaraming kaparehas. So, ayan, mayroon pa. So, may bago pala tayong na-order, oh. Ito mga idol, ang charging pin, mura mo lang talaga yan bilhin. Ang ano mahirap lang dyan, yung maglagay, bukas. Napaka-sensitive po yan. So, doon kayo mamahalan sa pag-install. So, di basta-basta kapag nasira yan, kargado ng technician yan. Eh, pero kung ibigay mong buhay, pero kung patay mga idol, so ayan mga idol, nag-apply ako ng plug. So, hinangan ko yung para madali kumapit doon sa charging niya sa board kapag ilapat na natin. So, hot air po ang gagamitin natin mga idol. So, kailangan malagyan nyo ng tingga para madali kumapit. Yan po yung purpose ng tingga na nilagay natin. Yan. So, meron ng tingga. Yan. So, mag-apply tayo ng flux. Yan. Tsaka 350 heat temperature pa rin. So, babaan na lang natin kasi baka masunog. Yan. So, dito mga idol, init-initan nyo muna. So, yung mouthpiece niya malayo lang yan. Hindi yan matamaan mga idol. Basta hanggat hindi nyo nagagalaw or ma-shake yan, hindi masira yan. So, ayan. Patong na natin. So, kapag pumasok na yan doon sa gilid-gilid niya, ay matik na yan. Kakapit na yan doon sa pinakapaan niya. Saktong-sakto yan ang butas mga idol. So,
So hindi po yan masunog basta-basta ang gitna niya mga idol kapag tama yung air na ginamit mo. So ayan. Kapag pumasok na yan, matik na yan, kakapit na rin yung paa doon sa charging board. Yan. So kahit hindi mo na yan hinangan mga idol, matik na yan, dikit talaga yan. Kasi may hinang na yung, ayan o, saktong-sakto mga idol o. Talagang kumapit na kumapit yung ano natin eh. Yan o. So hindi mo na kailangan sa hilangan natin, testing na natin. So testing natin itong battery nya. So maaaring mag-charge ang battery nito mga idol, kaso lang baka na-drain na rin or madali na malubat. So kailangan na rin siya palit. So ayan mga idol, tingnan natin, i-testing na natin kung gumagana. So palitan na natin ng charging pin. So tingnan natin kung battery niya kung mag-charge na. Ayan. Ayun, nag-charge mga idol. Pero bakit? Ay, parang may kunting mancha. Baka na-stuck to. Ay, no? 0% na mga idol. Normal na. So, nag-charge agad siya, oh. Ayan, tingnan nga natin anong nangyari. Bakit may puti? So, baka na-stuck to ng matagal. On muna natin. 0% pwede na yun basta nakasaksak. Yan, parang mayroong tubig oh. Malinaw naman yung LCD. Ayan mga idol. So ay lubat. Parang namamatay-matay ah. Sumalinaw yung LCD niya mga idol oh. O baka na overdrain pa to. So tingnan na natin, ilagay natin yung bagong battery kasi medyo lobo na rin, baka sa battery lang. So ayan, tanggalin natin yung board. Palitan natin muna ng battery. So yung LCD nito kahit diretso mo sa pagtanggal. Pwedeng matagal na itong na-stack siguro mga idol. Tanggalin natin yung battery. So apply tayo ng thinner. So gilid-gilid ang dikit. Medyo lobo na nga talaga ang battery niya mga idol. Kaya siguro din na niya kakayanin. Namamatay na siya. So yung battery ko niya mga idol, lobat din yan. Tanggal na agad siya. Sa may thinner talaga. Effective ang thinner. Ang bilis lang. Tanggal agad. So medyo mataba na siya mga idol. Di kagaya dito na flat pa oh. So ito kapag pinipisil mo matigas siya. Ito naman malambot na oh. Kaya yan, ilagay natin to. Original battery to. So parang nabasa din kasi mga idol oh. Ayan oh, kita nyo naman oh. So nangalawang na siya mga idol. Maaaring nagmoist yung ilalim niya. Kaya nagkaroon siya ng puti. So tingnan natin mamaya kung thinner yun. Kasi pag thinner mga idol, makita talagang lamat yan. Kitang-kita yung basa ba? So, ilagay natin to. Dalawang screw. At ayan. So, maraming screw na natanggal. So, yung iba nito nandito pa mga idol. Oh. So, tingnan natin. Ayan. So, flat na flat yung battery. Samsung din mga idol kasi original yan. So salpak natin yung LCD. So ilagay natin tong ato. Importante ito mga idol para hindi matanggal yung LCD huwag nababagsak yung connection niya. Kasi minsan pag walang ano yan, natanggal ang flex niyan mga idol kaya kusa siyang nagba-blackout. Charge natin. Habang i-screw natin. So, battery ko na yan mga idol na ano, yung galing din sa unit. Alam ko, lubat din yan kasi kinuha ko lang yan sa unit. Original, galing sa ano mga idol, galing sa G4 Plus yan. Ayan, ito. So, sira lang nito LCD. So, may mga board tayo niyan mga idol. Sa mga naghanap ng board, sa gusto nyo ng board, meron tayo. So,
So balik natin yung screw mamaya at tingnan natin kung 3% kung magtuloy na ba yan. 2% kasi kanina 0% inupin natin, maaaring drain pa siya. So baka may tama na rin ang battery kasi matagal na rin itong na-stock mga idol. So yan, nawala naman siya oh. Nawala siya katagalan. Ay, meron ng pula. So ibig sabihin nag-charge yan. So kapag nagtanggal ka ng LCD nito mga idol, ingat-ingat talaga, napaka-sensitive nitong unit na to. Isa ito sa pinaka-sensitive mga idol, madali masira ang LCD. Kunting angat mo lang yan sa LCD, pag naangat mo yung display niya sa taas at pumasok sa ilalim ang bantastas, matik talaga yan, magkaroon ng itim. So ayan, balik natin lahat ng screw. Maraming salamat mga idol, sana i-support nyo ang video natin. So huwag nyo kalimutan mag-like, mag-follow, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating FB page, Jolphon TV Official New Feeds. Maraming salamat po. So ayan, tanggalin natin itong mga sobra-sobrang dikit mga idol. So 0% pa siya. Baka naipit siguro yung unit na to or matagal na na-stock. So yung LCD naman niya mga idol, kahit ganyan yan siya or basta may display pa yan, magagamit pa yan. So di mo ito kagaya ng mga AMOLED kapag nagkaroon ng AMOLED born or yung tawag dito yung pink, so dire-diretso siya, ito hindi. So i-charge muna natin. So ilagay muna natin itong SIM tray. So magbabalik tayo ilang minutes. So ito yung battery niya mga idol, tinanggal natin oh. So medyo ano na, bumukol na, gumano na siya oh. Yun, malambot na oh. Yan, ilang minutes lang, magbabalik tayo, 0% pa. Yun, magbabalik tayo mga idol after 1 hour. Ayan, so meron na pong 74%. So yun na natin mga idol, so medyo meron mancha. So tagal na itong na-stock. So tingnan natin kung thinner ba ito. So malaman natin yan pag nagbukas. So ang thinner kasi once na mapasukan ang loob yan, malalaman po yan. So ayan, antayin po natin magbukas. Kanina namamatay. At ngayon mga idol, na may laman ng battery, nag-open na siya. So pinalitan na rin natin mga idol, ito yung dati niyang battery oh. Antayin natin kung goods pa ba ang ano niya. Ay, nawawala naman pala mga idol. So, parang ano lang siya. Parang mancha ba. Kasi medyo nabasa din kasi itong mga idol. Yung ilalim, pansin natin, kinalawang siya. Pero malinaw siya ang LCD oh. So, malalaman, ayun oh, normal siya mga idol pag nasa menu na. So, di siya halata. So may tama siguro yung ano mga idol, yung film sa ilalim kasi pwedeng napasukan ng tubig. Ay, okay naman siya oh. Hindi mo mahalata na may tubig. Ayan oh. O baka ganun lang yun, wallpaper lang siguro yun. Ayan, tingnan natin, normal naman yung touch, walang problema mga idol. So idikit na natin to. Ayan, pansinin nyo dito, hindi mo makikita na may lamat pag nasa menu na. So ganun lang talaga siguro siya. So kapag napasukan kasi ng ano, dami eh. So kunti lang naman nilalagay din natin mga idol. Saka hindi naman ano, nahalata oh. So ganun lang talaga siguro siya. Barang wallpaper lang. Ayan, crack pa yung touchscreen. So angat natin. Ay, nag-crack yung tempered. So pwede naman, napapalitan naman yan. So dikit ko na to mga idol. So maglagay tayo ng dikit, konti lang din para in case baklasin natin, hindi tayo mahirapan. So kasi kahit malagyan mo to ng konting dikit, didikit na siya. Huwag nyo ang damihan mga idol kasi once na bumakjab ang charging pin at gawin mo ulit, baka doon na matamaan ng LCD kasi T7000 ang ginamit natin. Dikit na dikit yan mga idol. Ayan. So may password lang mga idol, hindi natin ma-check kung tumutunog. Ayan, kitang kita naman oh, malinaw siya oh. Parang wala lang siya mga idol, pero pag naka-off siya, ayan, ayan, makikita yung puti oh. Pero wala naman siya maging epekto kasi yan, normal naman siya oh. Pag nasa menu na, normal siya. Wala kang makikita ang basa. O baka ganun lang talaga siya. So nag-crack pa yung ano, pag-angat ko ng LCD. So tumama pala dun sa tempered. So ayan, pakuha ko na ito ngayon mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood. So ito yung pinalitan natin. At ayan, yung charging pin sana yun. Ito yung... So normal na. So sa paggawa nito mga idol, kailangan nyo talaga ingatan para hindi masira ang LCD. So dito mga idol, medyo kinabahan ako dito. Buti na lang sa menu siya, hindi naman pala nagkikita. So normal siya. Ayan, kitang kita naman oh. Maraming salamat mga idol. Sana i-share nyo ang video natin. Bye bye.